Ngayon ay parang hangin na lang na naligaw. May unipormeng naging dahilan ng galit ng salita ng di na pag-isipan. Sa bawat live na puno ng init, may sugat na di na maibabalik. At ang mga nanood lang noon, di alam kung saan pupulutin ang kahapon. Oh, yun na, wala nang normal mangusin content. Mga pangako'y nawala sa hangin bigla. Oh, yun na, parang kwentong naputol sa gitna. May lungkot na iniwan sa masa. Oh, yun na, wala nang ingay na kilala. Tahimik na ang entablado ng drama. Sa dulo pala ng lahat ng sigawan, may katotohanang di matatakasan. Mga salitang binitawan noon, parang bato na bumalik sa kahon. Mga kaaway na pinagawa na lang, ngayon ay multo na ng nakaraan. Sa social media na parang entablado, lahat ng galit ay lumaking totoo. Pero ang mundo ay di laro lang, may hangganan ng bawat laban. Tahimik na ang screen, dahil wala nang norman mangusin. Oh, yun na, wala nang norman mangusin content. Parang ilaw na kusang namatay. Oh, yun na, sa dilim mo makikita kung sino ang tunay na nagmamahal. Oh, yun na, sa likod ng pangalan, may taong napagod din sa laban. Sa dulo pala ng bawat kwento, may wakas kahit ayaw mo. Hindi lahat ng sigaw ay panalo, hindi lahat ng tapang ay totoo. Kapag mundo'y bumalik sa tahimik, doon mo maririnig ang sarili. Oh, yun na, wala nang norman mangusin content. Alaala na lang sa timeline mo. Oh, yun na, wala na norman mangusin content. Alaala na lang sa timeline mo. Oh, yun na, parang bagyong lumipas, may bakas pero wala nang unos. Oh, yun na, kung may aral mang dala, yan ay huwag kalimutan sana. Ang respeto'y di dapat nawawala, kahit sino ka pa sa mata ng madla. Nawala. Tahimik na ang screen, dahil wala nang norman mangusin. Alright, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another Norman Mangusing content. At isang dekalibre at gatas na gatas hanggang sa dugo na lumabas ang aking tatalakay ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayin po natin ay ang 4.5 season ng Norman Mangusing content na kung saan ay meron tayong bagong balita na kani-kanina lang madaling araw ito naganap. At ipinost po ito ng One Cavite, mga ka-plastic. Ayon dito sa post nila ay Kagawad Jaime Solis na kilalang kritiko ni FLM na ni Mayor ni Ed Custodio ay binaril sa sarili niyang bar. Critical ang lagay, mga ka-plastic. Nasa critical na kondisyon ngayon ng sa ospital si Kagawad Jaime Sonor Solis, isang 55 anyos at kilalang hayagang kritiko ni na FLM o Francis Leo Marcos o Mayor Ed Custodio.
matapos siyang walang awang pagbabarilin nitong madaling araw ng Martes, Marso 31, taong 2026. Batay sa opisyal na ulat ng kapulisan, nangyari ang pamamaril sa bandang alas 4:45 ng umaga o madaling araw sa loob mismo ng Brothers Disco Bar na matatagpuan sa barangay Banaba, Silang na Banaba Silang. Lumalabas sa inisyal na investigasyon na ang suspect na inilarawan bilang isang lalaking nakasuot na puting t-shirt at short at pumasok at nagpanggap na customer sa nasabing establishmento. Habang nagbabayad sa counter, bigla na lamang bumunot ng hindi pa natutukoy na kalibre ng baril ng suspect at saka malapitang pinutukan ng biktima ng walang malinaw na dahilan. Matapos ang krimen ay agad na isugod sa ang dugo ang opisyal sa residente ng GMA Cavite na pinakamalapit na pagamutan upang lapatan ng agarang lunas. Sa ngayon ay puspusan ng isinasagawang investigasyon ng otoridad. Mahigpit nilang binabantayan ng crime scene habang kumakaalap pa ng mga pahayag mula sa mga posibleng saksi. Sinusuri na rin ang mga CCTV footage sa paligid upang matukoy ang pagkakakilanlan ng tumakas na suspect, pati na rin ang tunay na motibo sa likod ng pamamaril, kung ito ay may kinalaman sa politika o iba pang personal na dahilan. So yon ang ulat mula sa One Cavite, mga kaplastik. Itong si Jaime Soner Solis ay binaril bandang alas 4:45 ng umaga o madaling araw sa mismong bar niya na negosyo niya doon sa ang tinatawag na bar na Brothers Disco Bar, mga kaplastik. So, marami ang naghihinala na dalawa lang ang maaaring kaaway ni Jaime Soner at hindi malayong pinagbibintangan dito. The primary suspect is si FLM at si Mayor Ed Custodio. Kasi ito ay isang masugid na kritiko ng bawat individual. So hindi ko na po alam ang istorya sa side ni Mayor Ed Custodio kung bakit nagkaroon siya ng altercation between them. Pero kay Francis Leo Marcos ay masugid niya dati niyang kasama yan mga panahong yun. Base sa mga interview ni Makagago, inilahad niya ang mga istorya kung gaano kabarubal at kakupal na nilalang itong si Francis Leo Marcos, mga kaplastik. At hindi malayong napaghihinalaan din siya ng mga netizens base sa mga komento rito. Sabi dito ni We Love Mighty Manong, mga kaplastik, totoo ba yan? Sabi naman po ni Mark Jason Warlacolahewa, totoo po yan, mga kaplastik. Ako nga rin, maging ako nung nabasa ko sa feed na lumabas itong mga ganitong balita, ay nabigla ako na hindi ako makapaniwala. Sabi nga ni Orsida Gabin, Mark Jason Warlacolahewa, hala ingat ka na Lods, baka ikaw na ang susunod nila. At sabi naman ni Ems Pasqua, Mark Jason Warlacolahewa, ingat boss kasi napansin ko sa isang sinabi ni Mangusin sa live niya about na nagbabagsak siya ng kanyang weather lang yan, pagkasabi niya ay parang may malalim na meaning na baka kumukuha lang ng timing. So yon. Kumbaga, it's allegedly skeptic o yung skeptical na mga netizens to. Hindi po matuturing itong malaking ebidensya kahit na nakita o nabasa o napanood nila ito sa social media, mga kaplastik, kasi mahirap magbintang lalo na kung wala tayong sapat na ebidensya. Pwede tayo kasing makasuhan ng cyber libel dahil dito. Kasi siyempre, mahirap kasi
Pero hindi maiwasan ng mga netizens at mga ibang mga vlogger na naghihinala din sila na sa likod nito ay yung mga sino lang ba ang pwedeng gumawa nito? Hindi yung mga kaaway din nila sa social media. Kung hindi man sa social media o nabanggit na sinasabing si Mayor Ed, mga kaplastik, isa na rin yun sa mga primary suspect na pinaghihinalaan, mga kaplastik. Eto po, meron pa po mga nilalabas itong si Alia Spencer na sinasabi niya dito ay coincidence ba yung sinasabi ni Alex Pabella. Panoorin natin. Murder na ako ng tao doon na kinakatakutan. Oh, kaya? Kaya sir. Kaya? Sigurado? Kaya po, Pag sir. inutusan ko, kakasa? Nakasa sir. Yan ang gusto ko sa iyo. Kaya mag-ingat-ingat kayo yung mga nambubuli sa amin. At ako ay nagkumuha na ako ng missionary. In-order ko peto galing sa ibang bansa. Pero marunong mag-Tagalog. Kaya humanda kayo. At dito ho mga kahombre ko, nagpakita si Alex ng motibo kung saan mukhang maka-question na din siya ngayon kasi parang sinasabi niya na siya ay nagbabayad or kaya niyang magbayad ng mersenaryo upang ipatugis ang kanyang mga haters, mga kahombre ko. Ay sinabi niya pa na Murder na ako ng tao doon na kinakatakutan. Oh, kaya? Kaya sir. Kaya? Sigurado? Kaya po, Pag sir. inutusan ko, kakasa? Nakasa sir. Yan ang gusto ko sa iyo. Kaya mag-ingat-ingat kayo yung mga nambubuli sa amin. At ako ay nagkumuha na ako ng missionary. In-order ko. Kung ito ay isang biro lamang o isang joke, maaari nilang itanggi na naman ito, mga kaplastik. Alam mo naman ang mga sinungaling ay always sinungaling. Na pwede nilang itanggi na baka sa ibang anggulo nila ito si ibig sabihin. Pero meron din sinabi siya na ganito. Sa amin. At ako ay nagkumuha na ako ng missionary. In-order ko peto galing sa ibang bansa. Pero marunong mag-Tagalog. Kaya humanda kayo. at dito ho mga Di ba? Sa mga nambubuli daw sa kanila ay nag-upa na daw sila ng isang mersenaryo para mapatahimik o matugis yung mga gusto nilang tugisin na tao, mga kaplastik. So kung may mga ganito silang mga probable statement na ipinakita sa kanilang live stream o kaya sa mga social media accounts, ay maituturing ito ng mga otoridad na leading evidence o mga pattern, kumbaga. Kasi may mga something na pagbabanta na ginagawa sila, mga kaplastik. Sabi nga di Pebby Grace, mga kaplastik, hala, lumabas na madaming detective. Sabi ni Arlo Valdez, Friends of Food Genius, nasa comment na ito, mga fans na enabler ni Kulaong. Mga kaplastik. Halo-halo kasi yung mga nagkokomento sa post ni Food Genius at ni Mark Jason o ni Makagago. Na meron ding natutuwa, meron ding mga pro Makagago, pro Kulaong. Halo-halo na. Kumbaga, dito na nagkakaroon ng timbang yung bawat kampo na parang nandito na yung mga makakulaong, nandito na yung Food Genius, Makagago. Dito na naglalabasan. Baga, may mga enabler o mga trolls, something like that, na nagsasabing ganito ganyan. Na marami na naman detective, ang mga naglalabasan, mga nagmamagaling. Kasi kung iisipin mo kung ikaw ay mag-a-analyze, ilan ba ang naging kaaway ni Jaime Solis afterwards? Kahit yung mismong media, mga kaplastik, dalawa lang po ang kanilang pinag-iinalaang tao. Na sinasabi pa nga dun sa kanilang caption na kilalang kritiko ni FLM at ni Mayor Ed Custodio. So ibig sabihin,
Siya yung tinaguri ang kritiko ng dalawang individual na tao. Diba? Sabi nga ni Paulo Romero, never let your guard down, Mark Jason. We can point fingers on who parte tong circle na may glimpse. Sana how dark is messy it could take. Diba? Gaya nga ng sabi ni Ariel Torres, mga gunman 50 meters away. So, yun. Dito naman sa mga nag-comment kay Puginius, mga kaplastik. Sabi ni Chandy, feeling ko hindi si FLM ang may gawa niyan. Feeling ko si Norman. Di ba? Oo, not natural. Meron naman talagang ganun ang hinala. It's a joke. Wordplay nga ba? Sabi ni Rib Del Villar, alter ego niya yun. Pwede naman niya pa sinungalingan. Baka sabihin nasabi dun Norman Mangusin tapos Francis Leo Marcos yung nagla-live. O, di ba? Sabi ni Nicole Jean Cortez Lim, ewan ko lang mayabang lang si Colaong pero hindi niya magagawa yan. Takot nga makipagsuntukan. Isa pa yung pinsan ni Casper, magiging person of interest lang siya dahil kritiko siya. Maraming angle yan, hayaan nating kapulisan na mag-imbestiga siya. Hustisya. Isa pa, si Casper pala is masugid na pinsan ni Jaime Soler Solis, kamag-anak. So, parang hindi naman ata papayag ang kamag-anak na basta-basta na lang na laspan, ganun-ganunin lang ng amo niya, if ever man na totoo. Diba? My point of view. Person with interest ang lumalabas sa mga komento rito. Sabi ni Richie Well, pwede rin maging person of interest tong si Sina Ebilem at Percas kung pagbabasehan ng mga nilabas mismo nilang payag sa mga in-upload nila sa live nila, at pwede rin politika. Di natin madidisclose yan pero nasa dalawa lang posibleng dahilan. Yun nga sinabi ko eh. Kasi dalawa ang criticize ni Boss Jaime mga panahong yun. So, nananatili pa rin suspect o yung mga prospect na tao na may nasa likod nito, mga kaplastik. At ang masakit pa dito, mga kaplastik, kasabay ito ng pagpanaw ng kanilang mga kamag-anak. Na isa sa mga kamag-anak ni Boss Jaime na nagngangalang Drake, mga kaplastik. Namatay po yung bata mga March 25, 2026. So malayo dun sa March 31 tong nangyari. Ito na March 25. Siguro baka sa sakit. Sunod-sunod yung mga trahedyang gumanap sa buhay ni Boss Jaime. Diba? Nakakalungkot. Kasi marami kasi nag-iinala, mga kaplastik. Isa na dito yung mga taong nag-post kasi si Casper, mga kaplastik, na kung saan binabash siya ng mga netizens. Sabi niya sa post dito, kayong mga gago kayo, ayusin ninyo ang kwento ninyo. Hindi ko na sana kayo papatulan. Gawa ng content lang ang habol ninyo. Hindi pa ba kayo kumikita? Na-monetize bilang pag-vlog o paninira ninyo sa tao. Sige, magdedemanda ako laban sa mga post ninyo. Sa akin, sobra na kayo. Siguraduhin lang ninyo na huwag kayong gamitan ng fake account. Kasi meron kasing nagbabash sa kanya na nagngangalang Denmark Terenia. At minensyon ng kanyang pangalang Edmundo Saranya. Sabi po niya, siya po ay si Edmundo Saranya aka Casper. Siya po ang hinahanap ngayon dahil siya po ang may sinaksak na magtataho ng dahil sa bawal na gamot. Kung nakita ninyo man tong taong ito, ay ipagbigay alam agad sa Philippine National Police.
Maraming salamat po. Bakit kailangan mo pa? Di ba pwede mo naman isampa ng kaso kung totoo talagang may sinaksak siya? Di ba? Bakit kailangan mo pang i-social media? Dapat ang una mong ginagawa, Mr. Denmark, mag-file ka ng case, kunin mo yung statement ng magtataho na sinaksak di umano ni Casper, and then mag-file kayo ng kaso at ano ba ang nangging dahilan kung bakit ganon. Dahil sabi mo sa mga pinost mo, sinaksak yung magtataho nang dahil sa pinagbabawal na gamot. So ibig sabihin ba nun, nagkaonsehan ba sila na magtataho? O, kung nag-onsehan sila dahil sa droga, ibig sabihin hindi siya makapag-complain dahil related into drugs yung kanyang punto. So paano mo may justification yung magtataho kung meron pala silang ginagawang kabalbalan that time? Na meron palang onsehan sa droga. Sabi naman ni Nelson de Guzman, eto pala pumatay sa magtataho. So patay na pala yung magtataho. So sa mga kamag-anak po ng magtataho, lumantad na kayo kung talagang totoo itong paratang ninyo kay Casper. Diba? Kasi kung i-social media nyo yan, hindi kayo pakikinggan ng otoridad. Kasi social media kung mag-file kayo ng kaso, malalaman natin. May nade-determine kung talagang meron talagang nangyaring ganun. Diba? At ang pangatlo, Denmark ulit. Hoy Casper, yung magtataho na sinaksak mo ng dahil lang sa droga. So parang ginajustify mo ba yung ginawa nilang illegal? Parehas lang pala silang gumagamit. Diba? Sabi ni Robsky Casinio, Edmundo Saranya, you cannot go to the court with unclean hands. Parang sinabi na ito ni ni Commissioner Ralph Calinisan. Ito pa. Sabi ni Eloisa McFadden, kung sino man po nakakaalam sa tao na ito, pwede po bang ipagbigay alam sa mga kapulisan siya po ay nakapatay ng magtataho dahil sa illegal na droga at pangalan po niya ay Edmundo Saranya, aka Casper. Pinaghahanap na po siya ngayon, kailangan na po mapanagot sa batas sa ginawa niya sa magtataho dito sa Cavite. Maraming salamat po. Minsan nagdududa rin ako mga kaplastik Pwede kasing i-link itong pagpatay ni Casper di umano sa magtataho sa kaso na nangyari kay Boss Jaime Solis. Ba't ko nasabi? Kasi taga Cavite rin yung pinatay niyang tao. At ngayon naman may nangyaring patayan na naman dyan sa bar na kung saan ay nandun si Boss Jaime. Hindi ko sa sinasabi na siya yun. Pwede rin kasi mangyari. At inilarawan ng mga nakakita o may nakapansin na tao na nagsuot daw ng puting damit at short. Kadalasan din si Casper nagsusuot din ng puting damit. Ewan ko lang kung short. Diba? Pwede rin kasing maging primary suspect o pinaghihinalaan ng otoridad dito. Na kung kaya niyang gawin sa magtataho na tapusin ang buhay nun, di malayong magawa rin niya ito kay Boss Jaime. Sana hindi totoo, allegedly lang naman to. Kasi may isa pa tayong pwedeng i-lead. Etong si Junior Makagago.
Wala naman si Junior ng maiksi. Maiksi na maibaba na si Junior. Malupit talaga. Tanggala talaga. Practice muna, boss. Oo, practice mo na. Para ayos. Oo, sige. Practicean mo, Junior. Puta. Talagang asintado na naman si Junior talaga. Training na training. Handa lang pumutok. Ganyan talaga. Ang dating akademya. Galing sa dating galing dati sa academy. Talagang sanay pa rin humakot. No? Kaya talagang sanay pa talaga. Oh. Ginanahan na si Junior. Pumuputok talaga. Puro tama. Oh. Asintado talaga. Mapamaiksi. Mapamahaba. Asintado talaga si Junior. Oh. Ayos. Usok na dun Junior. Lampasa na. Okay. Kumuha naman si Junior ng... Ayun. Si Junior. Pwede rin po yan, mga kaplastik. Gaya nga dun sa unang video na ipinakita ng netizens na nagbabayad ng mersenaryo etong si Alex Pabella para tugisin o linisin ang mga nambubuli sa kanila. Pwede rin yun. Pwede rin itong taong to. Since inaaral na nila mag-target shooting. Ang tanong, may lihitimo ba o lisensyado itong taong ito? Yun ang pinakamagandang tanong. At bakit sila merong personal guard na without license and he can able na gumamit ng firearms at nagtitraining sila sa kabundukan. Hindi lang po yan ang kayang hawakan ni Junior. Even ang mga Armalite, nakakaya niyang hawakan. So may mga lead na rin. 'Di ba? Hindi pa naman tayo nagpa-finalize kung sino sila. Pero hindi pa rin maiwasan ng mga netizens na baka nga sila. Baka lang ha. Ito pa. Base sa mga dating post ni Norman Mangusin way back last year, ay ito rin ang mga sinabi niya. At kasangkot pa nga dito kung natatandaan nyo sa mga recent content ko. Etong si Kapitan si Joey Suarez na tinatawag niyang bata lang o patukan ni Norman Mangusin. Nasabi ko na ito nung nakaraang content ko about kay Kapitan Joey Suarez. Maaring ito yung mga dahilan. Pero hindi natin pwedeng i-conclude na siya ang gumawa nito. Kasi hindi naman natin maiwasan magduda kasi nga nandito yung sum of evidence na ganito yung mga pinagsasasabi niya kay Boss Jaime Sorlis. Bata mo dyan na si Igme, si Solis, nagtatapang-tapangan na naman ng pota. Wala yan, putang ina yan. Yan. Ay, yan ang gusto ko. Yan ang gusto ko sa'yo, Kap. Kalibre. De Calibre. Isang shoutout dyan do sa bata akong kapitan ng Metro San Jose, si Kap Joey Suarez. De Calibre. Hindi nila kaya yan, boss. Bata pa lang ako, boss. Hindi nila kaya yan, sikap. Ay, puta. Ang daming mga killer dyan, Oy, boss. Casper, Hindi nila kaya, sikap, boss. magdadalawang dekada ko ng kaibigan Kaya to. nga, boss. Di ba? Oo. Magdadalawang dekada ko ng kaibigan to, kaya kilala nito pagkatao ko. Si Igmi lang? Oo naman. Binabara ko yung mga ano eh. Hindi. Komento ko sa'yo. Ah. Maganda. Maganda yung komento ko sa... Oo nga, eto nga matindi. Si Igme Solis, nagtatapang-tapangan na naman sa social media. Hindi. Talagang hindi natin maawat. Wala na. Wala na. Eto na, matindi. 'Di ba? Talagang hindi natin maawat. So meron pala. May mitigation sila. May some force na pwede palang nilang gawin yon. Kung sinasabi nilang hindi nila mapigilan, makakaya nila sa ibang paraan, mga kaplastik.
Diba? Isang dekalibre, mga kaplastik. Etong si Kapitan na ikinontent ko rin noong nakaraang taon. Diba? Ito yung kasagsagan na in-interview niya si Makagago itong si Boss Jaime Solis. At inilahad niya yung mga kwento patungkol dun sa mga buhay ni Norman. At the same time, yung nai-issue siya na mayroon daw kabakarat o mayroong kabaret itong bar ni Boss Jaime. Pero yung pinabulaanan ni Boss Jaime yun. Dahil lahat naman ng mga negosyo ni Boss Jaime ay may corresponding na permit at legal ang kanyang bar na itinatayo niya doon. Pero ang pinagtutulakan nga ay na itong taong to, si Norman Mangusin, ay meron daw mga allegedly na GRO o mga bayarang babae na ginagawa daw para usan yung loob ng bar ni Boss Jaime. Yun yung sabi niya. Yan, mamaya panoorin natin yun. At ito, marami rin pala tong nakakaaway si Boss Jaime. Aside dun sa Mayor Sed at ito si Norman at ito pa si Cap Joey Suarez na pwedeng lead sa mga suspected na pwedeng gumawa against kay Boss Jaime. Maraming pwedeng sa ngayon. Hindi lang iisang tao ang pwede mong pagbintangan. Maaring pinsan niya o yung rival na kaaway niya ngayon o yung mga politiko na criticize din ni Boss Jaime, mga kaplastik. Kasama na doon itong si Kapitan. 'Di ba? Since nasabi niya na hindi niya kayang pigilan, so may meaning niya yan. May deeper meaning yun. Na para bagang sinasabi niya na hindi ko kayang pigilan yung mga pambubulgar niya, pang-expose niya ng mga ginagawa natin sa pang-araw-araw. So kailangan na natin patahimikin? Diba? Parang ganun ba yun? Miss Solis, nagtatapang-tapangan na ba sa social media? Hindi talagang hindi natin maawat. Wala na. Wala na. Eto na, matindi rito. Ipaparade ko na yung club niya, yung putahan niya. Talangka na yung utak eh. Parang tuloy. Wala nang tinira mo si Jimmy Solis, parang kabamlay. Di ba? Yan ang sinasabi ko. Tumigil yan. Oh, hindi ganito. Wag mo nang puntahan sila Jackie kasi kinasuhan na ni Casper. Pero kung halimbawa aareglo at hindi na sila uulit at halimbawa magsasabi sila na pasensya na bola lang kami ni Makagago, Kay boss ang desisyon. na bola kami ni Makagago, hindi ko siya patutuluyan. Pero si Makagago talaga ididemanda na ni Casper. Si boss ang gagastos eh. Kaya si boss ang Dahil na yun, tumikipa sa inyo yung gago na yun ah. Oo nga. Pumunta dyan sa San Jose. Sabi ko nga, kung nabalitaan namin, pakikiliti ko sa'yo eh. Itam? Ang hinangin mo dito lang, di yari yan. Kaya naman. Sige na, Kap. Sige na, Kap. Pagla-live muna ako. Isa-shoutout kita. Thank you. Sige. Shoutout to sa kaibigan ko, si Kapitan Joey Suarez ng Barangay Metro San Jose. Ay. Diyan sa Birata. Kap, shoutout sa'yo. Dekalibre. Bat Dekalibre. At sabi nga ni Joey Royce Betchaida, ayan na nga nangyari na nga. Di na talaga nag-iisip sa sinasabi. Noon pa, since day one. Diba? Since day one, ganyan na talaga magsalita si Norman. Kaya ang dali niyang mahuli. Sabi nga ni Estra, yari talaga si LPLM dyan. Pagpalagay na natin hindi siya. Siya magiging scapegoat ng mastermind. Kung mahuli man ang gunner niyan, sasabihan lang niyan na si FLM ang nagutos sa kanya. Yari na ang dating bida. Unang-una hindi makakapalag dyan si FLM dun. Tas kilala niya si FLM, lintik ang kaduwagan. At sa kanya pa rin babagsak yan. Kaya nga wag mong ipagdasal yung gunner na yon na mahuli ng mga kapulisan. At bandang uli kumanta yon at may mga sum of proof na may papakita yung gunner na yon na patunay na nag-utos sa kanya
ay walang iba kundi ito. Kung wag naman sana mali lang yung iniisip ng mga netizens kasi since marami rin palang krinikritiko itong si Boss Jaime, baka nga naman hindi si Norman. Baka nga lang. Pero pag siya, checkmate na. Pwede na tong patawan ng requestion perpetua. Kung sa Bausi may ganun paano pa kaya yung attempted murder? Diba? May possibility na ma-requestion perpetua siya. At kasama niya yung taong inutusan niya. Sana lang talaga. Baka may mga lumabas na lead na evidence. Wala pa naman lumalabas na CCTV. Pero magaling ito si Pugenius. Mga ngalap talaga yan ng mga CCTV footage. Pangyayari before and after. Kasi imposibleng walang CCTV si Boss Jaime. Meron yan. At may mga taong nakakita. Meron din yan. Imposible yan mga plastic. Maniniwala ako sa ngayon tahimik lang ang kampo at pinag-aaralan pa ang mga possibly na ebidensya mga kaplastic. Kaya nga itong si FLM biglang nag-live kanina lang. Panonorin natin to after neto. So ito yung follow-up video ni Norman Mangusin na pinagbantaan niya tong si Jaime Soner Solis way back last year. Ito po yun. Ano siya, pinakiliti kita dyan. Lagiya ka. Sino ang nagsama sa'yo? Si Igme. Si Solis. Si Papay. Ano ang pangalan ni Igme? Jaime Solis? Si Jaime Galisen Sonera Mongoloid Solis. Parehas kayo. Ikaw Igme. Sasabihan kita. Eto live to. Ayusin mo buhay mo, animal ka. Ipaparade ko yung club mo. Ipaparade ko sa karamihan pagka hindi ka tumigil sa katarapaduhan mo. May putahan ka, Igme. Binabantaan kita. Binabalaan kita. Taniman kita ng mga taga-karami dyan sa club mo nang malaman ng mga taga-karami na may hindutan ka dyan sa loob ng club mo. May illegal sex trade ka dyan sa club mo. Umayos ka, Igme. Ikaw mabuhay ka ng tama. Huwag kang makisawsaw. Sa mga hindi mo dapat sawsawan. Uulitin ko, Igme. Buha ka ng ina mo. Konti ka na lang. Ipaparade ko yung club mo, maniwala ka. May illegal sex trade ka dyan sa club mo, di ba? May VIP ka dyan, dyan nagkakaroon ng malalaswang gawain, di ba? Dyan sa club mo. Ano? Gusto mo taniman kita ng tao dyan? Para mabidyohan yung mga kalaswaan sa club mo? Huwag kang makisawsaw dito kay Makabaho, ay kay Makagago. Ito, personal namin dalawa to. At kasama si Casper do. Ngayon kung makikisawsaw kang hindot ka, o kininam. Wag ako, Igme. Kilala mo karakas ko. Baka unahan ko pa si Mayor Custodio na magparade dyan sa club mo. Tamo, even si Mayor Custodio, kilala niya. Diba? Di kaya mayroong ugnayan? Di kaya mayroong kayang pinagplanuhan? At tamang-tama, Martes Santo na ngayon. Since holiday break na, medyo matatagalan ang investigasyon. Ang galing, no? Matatagalan ang investigasyon, holiday. Siyempre, yung mga ahensya ng gobyerno sarado. Yung mga kapulisan may possibility na hindi visible. Alam nila, kabisado nila yan dahil marami silang koneksyon eh. Di ba? Hindi ko naman sinasabing sila yon kasi parang meron lang konting ugnayan. As he said, baka maunahan ko pa si Custodio na magparade. Diba?
So ibig sabihin, may nalalaman. May ugnayan. Diba? Maaaring hindi kasi ang pagbabanta kasi ng isang tao, hindi naman ora mismo na kinabukasan kanya babanatan. Bibigyan ka lang ng tamang panahon pag matahimik na at kalmado na ang sitwasyon, saka kanila babanatan. Meron bang nagbabanta na kinabukasan titirahin ka? Siyempre hindi. Magbabanta sila pero meron niyang may mga tentative date po yan. Maaaring aantayin lang nilang kumalma yung issue, medyo tulog yung mga tao, yung para bagang hindi nila aware na mangyayari ang araw na yun. Sa kanila babanatan. Kaya hindi ka ba nakakalata bigla siya nag-live stream? Expected niya yun dahil gusto niya ang viewers sa YouTube. At as of now, 100,000 views na siya ngayon sa pinaka-latest live stream niya. Yan ang gustong-gusto niya, yung pinag-uusapan siya. Para nga naman dumami na naman yung mga tangang followers na OFW na maniniwala pa sa kanya. Kaya nga ito yung mamaya, papanorin natin yung live stream ni Norman Mangusin. Di ba? Ikaw, Igme, hindot ka. Ha? Gusto mo parade ko sa Camp Crame, yung sex trade mo dyan sa club mo? Dyan sa Brothers? Di ba nung pumunta ako dyan, ino-opera mo ako ng babae, sabi mo, tirahin ko dyan sa loob. Hindi lang ako pumapatol sa mga ganyan, kaya paano kung hindi malalaman na may hindutan dyan sa loob ng club mo? Hindi to paninira. Gusto mo patunayan ko sa'yo? Gusto mo bigyan kita ng sample ng video? Kaya sa susunod, buwa ka ng ina mo, Igme, ha? Umayos ka. Pasalamat. Anong sindi? Gigil na gigil ah. Ba't hindi mo ipinakita yung sinasabi mong ebidensya? Dali lang namang gumawa ng mga alibay. Diba? Ito po ngayon yung latest live stream na ngayon ay nasa 100,000 views na sa kanyang YouTube channel. Kasi nga pumutok yung issue patungkol dun sa nangyari kay Boss Jaime. Ito nga oh. Friends of Food Genius posted 6 hours ago. Si Jaime Solis, Igme Solis, isa sa mga kilalang critics ay kinasuhan ni Norman Mangusin na humingi ng 20 million dahil sa umano'y harassment at threats sa kakasalukuyan. Nasa critical na kondisyon si Solis matapos maging biktima ng pamamaril sa loob mismo ng kanyang pag-aari ng club. Ayan. Kinasuhan siya ni Norman. Food Genius Vlog, Friends of Food Genius, Sir Sergeant, something like that. John Santos, Jane Santos, Jaime Solis, Mark Jason Warlaculahewa, and Jane John Joe. Tapos 4 counts of grade threats in relation to Section 6, 10.17.5, cyber crime o cyber libel. At ito, from Francis Leo Marcos yan. Nagsampa siya ng subpena kay Jaime Solis at sa mga iba pang tao. Sabi dito sa 86, harassment, threats, humiliation, stalking inflicted upon me have caused severe emotional distress. Nagkaroon pa siya ng emotional distress. Yan niya yung araw na na-anxiety daw siya. Reputational damage and fear for my life. I reserve the right to claim to no less than 20 million. Nangihingi siya ng danyos na 20 million kila. Tapos ang ginamit niyang permanship ay yung pinaso na ng PSA na si Francis Leo Marcos. Kaya wala to. Dismiss ang kaso sa mga ganyang bagay, mga kaplastik, kasi ang ginamit niyang pangalan ay yung peke, hindi yung Norman Mangusin, mga kaplastik.
So magtungo ngayon tayo sa live stream niya. Ito, panoorin natin yung live stream niya. Kanina, mga alas 5. Ulam ko po kaldereta, baka at saka tortang talong. Oh, maaga kasi kaming umalis kanina ng province. Oh, galing ako kila ng Remy, tapos pumunta ako ng Baguio. Galing ako sa Bella. Dinadalaw niya yung nanay niya. Ng Baguio. Tapos kanina, maaga kayong bumaba. Kaya, kasi, nasa Supreme Hotel ako kahapon. Maaga kayong bumaba kanina. Mga alas 5. Alas 6 na siguro, alas 6 na, may araw na eh. Tapos dumating kami ng korte. Mga alas 10. Bakit kaya bigla siya nagkwento about dito? Na parang sinasabi niyang may alibay siya sa oras na yun. Di ba samantalang naganap yung pamamaril between 4:45 a.m. sa Cavite. Tapos ngayon ganito yung kanyang opinion. Oh, galing ako kila ng Remy, tapos pumunta ako ng Baguio. Galing ako sa Bella. Tapos pumunta ako ng Baguio. Tapos kanina, maaga kayong bumaba. Kaya, kasi, nasa Supreme Hotel ako kahapon. Maaga kayong bumaba kanina. Mga alas 5. Alas 6 na siguro, alas 6 na, may araw na eh. Tapos dumating kami ng korte. Mga alas 10. Ang laki ng gap. Kung dumating ka ng korte ng alas 10, meron ka pang 5 oras o 4 na oras. So sa mga 4 na oras na yon na dumaan, nasa na kaya sila nun? Nasa biyahe ba? Diba? At saan yun naman yung korte na yon? Anong lugar yun? Para malaman talaga na totoong nandun ka na that time. At yung sinasabi niya yung nasa Baguio siya, mga around alas 5, alas 6, hindi natin, siguro kung mayroon naman CCTV doon, may alibay nga naman talaga siya. Kaya bakit ko natanong, bakit niya nasabi yan sa kanyang live stream na parang nag-aalibay na siya agad? Na parang nagtatanga-tangahan siya na wala siyang alam sa nangyari noong kaninang madaling araw sa Cavite. Di ba? Parang nagiging play safe yung datingan kasi dito sa first live stream niya sa in 5 minutes, nagsasabi na siya ng mga alibay niya kung nasan siya nung oras na yon. Diba? Kunwari, tanga-tangahang effect. Diba? Na sinasabi niyang hindi pa niya alam yung nangyari kay Boss Jaime. Kaya siya nagkukwento muna agad kung saan siya galing nung mga oras na yon. So, siguro meron naman siyang alibay na okay naman. Baga, mahirap nga talagang magbintang. Pero pwede rin kasing may galamay eh. Diba kung ikaw ay isang matalinong tao, bakit ikaw ang pupunta? Pwede naman umupa, kagaya ng sinabi ni Boss Alex na mercenaryo siya. Umupa siya. Diba? Sabi ni Leonida Bautista, enjoy it, pare, ingat. Palagi matatapos din lahat yan. Oo naman. Ulep sa Q. Ano? Wikas. Ulep sa Q. Shout out ha. Hirap basahin ang pangalan mo. Thank you very much. Yun nga. Ay, jeep na lang.
Sabi ni Reduce, manamit yan. Akong bail kanina, 36,000. O, di may budget na naman ako. Sabi ni Robert Lanativo, boss, shout out Thomas and Friend, ang MRT station. Pingas at si boss John Paul Pascual. O, Mr. Cadaver. Tangina nyo, Norms, mali naman yung ginawa nyo kay Igme. Ano naman ginawa namin kay Igme? Ikaw naman, Cadaver, para kang abnormal. Pagka ganyan ng babasahin mo, di ko babasahin yan. Ano magagawin ko kay Igme? Pakialam ko dyan. To confirm ba na may nangyari? O, buti nga sa kanya yun. Karma niya na yun. Oo. Kung may nangyari sa kanya, karma niya na yun. Di ba? Tangahan. Ba't wala sa balita? Kung may nangyari sa kanya, karma niya yun. Oo. Tanga-tangahan yarn. Boss Francis, kalimutan mo na yung mga abnormal. Oo, kinalimutan ko na. Oo. Sabi ko nga, ayoko na magsalita ng pangit kahit kaninong tao. Tapos na. Oo. Kapag kami ginawa silang mali, may sinabi silang pangit naman sa akin sa kabila ng pananahimik ko, edi kasuhan sila. Ganun lang yun. Diba? Diba? Ganun na lang. Ayoko na magsalita ng pangit. Hindi rin maganda. Kumbaga, refleksyon ko rin eh. Katulad no, mura ako ng mura, di ba? Napapamura ako. Maaasar ka nga naman talaga. Pinoprovoke ka nila eh. Kala ko ba magkakampi tayo kada bear? Ba't may mga ganyan-ganyan ka? Confirm ba? Sabi ni Boss Ulep Sakiw, Boss pa shout out last na kay Boss Idol John Romar Sibayan. Hawak mo ang tip. Aba. Thank you, Boss Ulep Sakiw. Okay? Boss Ulep Sakiw. Tama ba yan? Binaliktad mo. Wikas. Pule. Ganun ba yun? Wikas. Pelu. Diba? Mahirap pa rin eh. Omar Sibayan daw, hawak mo raw ang tip, mamahagi ka ng tip. Diba? Oh, shout out kay Mami na Eli Maurin, Ma'am Jaja Cap, Nida, Honey Asia, Amber Jade. Post nila, puta, tatagal na post na yun, baka panahon pa ni Kopong-Kopong, kaya mo. O, diba? Ganun lang yun. Ano yan? Hayaan mo sa mga post nila. Puta, tatagal na. Ems Pascual, happy birthday. Sa mga post kasi ni FG Norms, binabanatan nyo si daw hayaan mo sa mga post nila. Puta, tatagal na post na yun. Baka panahon pa ni Kopong-Kopong. Hayaan mo. O, diba? Ganun lang yun. Yan yung sagot niya kanina. Ano yan? Karma niya yan. Oo. Kung tatanungin mo ko, mabuti sa kanya yung karma niya yun kasi walang hiyang tao yan. Mabuti sa kanya yun, nakakarma siya. O, weather lang yan. Di ba? Baka yan ang karma niya. Oo. Ako, karma ko makulong. Tayo lang yan. Pero yun, nakakulong ako dalawang beses. O, di ba?
Baka yun na rin yung karma ko. Nakakulong nga ako 2 beses eh. Diba? Ay, maraming kalaban yan. Oo. Tsaka wala tayong pera ngayon. kaya nga uwi ako kay Nanang eh. Ano ka ba? Totoo ba talaga? Totoo? Kala ko joke-joke lang eh. Kung totoo yan, ay buti nga sa kanya, nakarma siya. Di ba? Ganun lang yun. Maraming natutuwa. Isa na ako. Di ba? Diba? Weather lang daw. Yung sa akin, content lang. Di ba? Pag sumobra sila, kakasuhan ko sila. Ganun lang yun. Di ba? At saka ayoko nang I don't wanna speak against anybody now. Hindi na ako nagsasalita ng kahit kaninong tao. Pag sila may sinabing pangit sa akin, kung talagang defamatory, hindi demanda. Ganun lang yun. O kaya kung ako may sinabing pangit, demanda nila ako. Ganun na lang. Yes ko. Malinis. Walang sabit. Nga pala, na Ellie Maurin, tsaka Ma'am Jaja Cap, thank you ah. Mark Martinez, Kabsat, shout out. Diba? Tapos ginamit siya ni Jesus yung kanyang ayoko. Ay, naku, Diyos ko, hindi na ako mo-order na salad. Ayoko na. Ayoko na mo-order na salad, syempre. Di ba? Ang hirap magpahaba ng buhok. Pag umorder ako ng salad, bakal buo ulito. Ang po ulam ko, tortang talong. Tsaka to, kaldereta. At shoutout nga pala kay Caroline Marcelo. Sabi ni Bito Paquito, Boss, FLM, ba't nagse-celebrate ka? Ha? Paano nagse-celebrate? Kayo pala ako tatakain ng tanghalian. Tsunga. Malinis. Walang sabit. Ang masasabi ko, kung totoo man yan, buti nga sa kanya. Kadalaan niya yan. Sana malampasan niya para may pagkakataon siya itama yung buhay niya. Yun lang. Tatanungin mo, buti nga sa kanya. Ganun yun. Diba? Pinag-celebrate nga nila nung ako'y nung ako'y nakakulong eh. Diba? May pabanda pa nga eh. Combo, diba? Ingat kayo. Baka kayo na makarma. Diba? Lagi nyo tatandaan, karma is just around the corner. Ayun, may niche na kayo, makagago. Kaya adorable kayo, especially dyan. Pati kung sino man yung tumitira. The karma is always around the corner daw. Baka mamaya, baka sa mga corner-corner nyo dyan. Di ba? Bigla kayo mga corner. Patay kayo dyan. Di ba? Pinag-celebrate mo daw sila eh. Nung nakulong daw si Norman, yun ang dahilan niya. Nag-celebrate daw kayo.
may pabanda-banda daw. O di ba? Parang it's a niche na masaya kayo ngayon, bukas trahedya nyo naman. Parang ganun yun. Di ba? Kaya paglabas ninyo, tingnan nyo yung mga corner ng lugar. Baka nga naman merong mga corner dyan na agiw. Na bigla ka na lang kakagatin. Naku, patay tayo dyan. Mga kaplastik, alam nyo, malinis ang trabaho. Pero pag nahuli yung gunman na yon, wag lang sana siya mabanggit. Diba? Yun ang mahirap. Baka siya kasi mabanggit. Tapos may mga sum of evidence na text message, mga video calls, o something na pwedeng mapagpagpatunay na inutusan siya ng taong yon, mga kaplastik. So yun lang, maaaring ganun yung mangyari. Baga may babala na po yung sinasabi tong si Norman Mangusin. Na yung karma is just, ano sabi niya? O, ingat kayo. Baka kayo na makarma. Di ba? Lagi nyo tatandaan, karma is just around the corner. The karma is just around the corner. Mga mamaya, pagdaan nyo dyan, may mga agiw dyan na biglang mano sa inyo dyan. Sumambulat. Nako. Tiradahan na naman tayo niyan. O, di ba? In expression of your, sa expression pa lang ng pagmumukha niya, oh. Di ba? No problem about that. He got pulled the string right now. Yun eh. Pero malinis yung trabaho. Parang pinikula lang yan. Parang teleserye. Walang bahid na ebidensya. Di ba? Ganun karumi maglaro. Pag hindi kaya, daanin na lang sa bala. Diba? Hindi kayang idemanda, idaan na lang sa bala. Ganun lang yun. Diba? Pero hindi ko sinasabing ikaw yun, Norman Mangusin. Marami namang kaaway itong si Boss Jaime. At nalilid dito sa mga politiko, sa mga kapwa, sa mga taong kasi kapitan din naman tong si si Boss Jaime. So hindi nawawala yan sa mga barangay na may alitan talaga sa loob ng lungsod. Di ba may nangyari na yan before sa Mindanao na nagla-livestream yung isang vlogger na agawad din something yon, na binabala na siya ng mga netizens na may pupunta daw doon para barilin siya pero hindi siya naniwala. Ganun. Away politika lang naman yan eh. Maaring ganun, di ba? Or something na meron ka rin kinalaman pero malinis ang trabaho. Di ba? Ganun talaga. Di ba? Alam mo, sinabi ng Diyos Damay na naman si huwag Diyos. mong duduraan sa mata yung kanyang mga taong ginamit. Yung mga taong ginamit niya. Para si Pablo, masama si Pablo, di ba? Tapos ginamit siya ni Jesus. Usapang mahal na araw tayo. Hindi ko naman pwede sabihin walang divine intervention yung ginawa ko ng pandemic. Kasi una, higit sa lahat, wala namang matinong tao na uubusin mo yung sarili mong kabuhayan para ipamigay sa kapwa Pilipino mo. Kung walang So wala palang ambag yung mga OFW na nabudol mo way back. Na umabot ng 8 million pesos yung palipad niya sa maghapon. So lumalabas pala sa'yo pala lahat ng perang yun na naubos. Diba? So wala palang ambag yung mga OFW. Pinalalabas mo na pera mo pala lahat yun. Doon pa lang sinungaling ka na mag-opinyon. Hanggang ngayon, ganun pa rin ang mga litanya mo. Diba? Sobrang malayo sa nangyari noon sa sinasabi mo.
sa tulong ng 14 vloggers, mga OFW, mga mommies na nag-donate sa'yo, nasasabihin mo, ikaw lang ang gumastos at inubos mo yung pera mo sa mga kapuspalan. What the heck? Nawalan pa pala ng compliment yung mga taong yun. Di ba? Sila pa yung nawalan ng credit. Sa bagay, noon pa lang, wala namang credit ang mga OFW. Di mo nga pinaskill sa mga trapal ninyo eh. Sa mga tarpaulin ninyo eh. Divine intervention yun. So, meron divine intervention yun. So, I considered myself na ginamit ako ng Diyos para makatulong sa tao. Eh, sinusundot niyo yung mata ko, dinuduraan niyo yung pagkatao ko. Di ba? So, magagalit ang Diyos. So, baka wrath of God yan. Di ba? Dinamay pa ang Diyos. Pagsisi na kayo. Ganun lang yun. Hindi ako sure. May nag-text ka niyan eh. Sabi sa akin, blah blah blah. Ah, ganun ba? Sino ba yun? Si Jem? Di ba? Number 1 source mo si Jem Estenso na naman. Na nag-text sa'yo sa nangyari kay Boss Jaime. So nangangahulugan, active pa pala ang kampo ninyo na caliber, detective investigador. Di kalibring investigador, active pa rin hanggang ngayon. So si James Tenso na naman ang mga source mo. Nako po. Itong si Jim namumuro na sa kampo ni Makagago. Ang dami mo nang ginawang defamatory sa tao. 'Di ba? Tapos hanggang ngayon, ikaw pa rin ang researcher ni Norman. Ikaw yung taga-pitik. Diba? O, pumapalatak ang buti sa paligid ko. Ibig sabihin, something true. Na ikaw ang researcher tsaka taga-pitik ni Norman. Sa mga nangyayari sa kampo ni Makagago. Diba? Kahit yung butike sumasang-ayon. Hindi ako sure. May nag-text ka niyan eh. Sabi sa akin, blah blah blah. Ah, ganun ba? Sino ba yun? Si Jem? Screenshot pinorward sa akin. Confirm ba? Buti nga sa... Next, tapos ini-screenshot. Ano ba talaga? Meron bang text message na may picture? Ano ang totoo, Norman? Baka meron kang bagong social media accounts ngayon na hindi ko alam kung kanino. Maaaring gumawa ka ng bagong Facebook pero malayo na sa pangalan mo. Pwede yun. Pwede mangyari yun mga ka-plastic na pwedeng siya ay gumawa ng bagong Facebook account pero malayo na sa pangalan niya. At ang nakakaalam lang niyan ay walang iba kundi si Jem Estenso at ang iba pang mga dekalibring investigador admin. At ito ang dapat tutukan ni Pugenius. Ano yung bagong Facebook ni Norman Mangusin? Diba? Maaring ibang pangalan para hindi ma-report ng mga netizens. Kasi yung Edmundo Saranya na page, kasalukuyan ng burado eh. Yung kinopya niya yung pangalan ni Casper, biglang na-delete agad dahil umabot lamang ito ng mga 40 friends. Tapos nawala agad. Maaring gumawa na naman siya ng panibago. Saan ka makakakitang text message, may picture, may screenshot. Sinong pinaglololoko ng taong ito? Ibig sabihin, may bago siyang Facebook account. Hindi lang niya sinasabi kung anong username. Malinaw na may bago siyang Facebook. Kasino lang naman yan, ang dali lang gumawa ng Facebook account. Yun nga lang, magsasacrifice ka, hindi pangalan mo yung ilalagay mo para hindi ma-delete. Diba? Utak ang pagganahin. Kanya.
Kadalaan niya yan. Masyado siyang hambog. Oo. Tatanungin mo ako, natutuwa ako. Oo. Ang tawag niya, karma. Oo. Karma yan. Ibig sabihin, nakarma na siya. O di ngayon, kung naligtasan niya, di dapat maging mabuti na siya pag nalampasan niya yan. Ganun lang yun. Okay lang yung Baka may- magbabang sa salita. Baka may second wave naman yan. Na kapag nabuhay pa si Boss Jaime, may second wave. Siyempre, mga gunner, hindi yan makukontento. Babalikan at babalikan din nyo yan, di ba? Sasabihin mo magbago. Naari ba yun? Eh kung nga ngayon may nababalita na ngayon sa telebisyon na kahit nasa hospital ka, babanatan ka pa rin ng gunner eh. Kasi nga ang hospital wala namang full of securities. Pwede kang pumasok doon without knowing a security guard kung meron kang dalang ewan para puntahan mo sa ward yung biktima. Diba nabalita yun? Pinasok sa loob. Tas doon na tinuluyan. Diba? Kaya sasabihin mo magbago si Boss Jaime. Nako, maaaring pag gumaling siya, balak na yan mag-imbestiga at magdemanda. At ngayon, pag nagdemanda yan, babalikan nyo pa rin yan. Diba? Oo, wag ka lang manakit ng pisikal. 'Di ba? Eh, yan pati bata pinapatulan eh. 'Di ba? Salitaan okay lang. Kasi hanggang di badahan lang 'yon. Pero pagka pati bata pinatulan mo, na misikal ka, eh talagang yan, may karma talaga. Pagka marami ka talagang nilokong totoo. 'Di ba? O yan. Yan ang sinasabi ko. Ang karma dumarating. Di ba? May bruin mo ako. Wala naman ako nilapastakan na tao. Binantahan ako naglapastakan ng tao. Wala naman ako nilokong OFW. Na in-scam ko. Pinagbintangan ako ng scam na OFW. What? Diba? Pati yung sarili kong pera na pinamigay ko nung pandemic, galing daw sa OFW. Eh wala naman ako ng OFW nung bago. Ang galing! Di ba? Patay! Doon pa lang napakalaki mo ng kasinungalingan, Norman Mangusin. Wala daw. Wala ka raw na tanggap. Kaya pala, napakasinungaling mo. Martes Santo, sinungaling ka? Diyos mio. Tapos ginagamit mo pa ang Diyos sa kung anong mga salita mo dyan. Tapos magsisinungaling ka pa na walang naambag ang OFW. Tanging pera mo lang ang ginastos sa mga kapuspalad. Bah, talaga? Ang galing naman. Nangaasar yan. Tiniklaim mo talaga na ikaw lang ang gumastos. Kawawa naman yung mga mamis, mga OFW, pati yung mga 14 vloggers na ginawa mong alipin that time, tapos sasabihin mo walang naiambag yung mga yun. Insulto yun. Sinangangahulugan. Ikaw pala ang hero. Oo nga no, pandemic hero nga. Galing. Wala daw na ambag. Siya lang daw ang gumastos. Ang galing talaga. Di ba? Pati yung sarili kong pera na pinamigay ko nung pandemic, galing daw sa OFW. Eh wala naman ako ng OFW nung bago pandemic. Di ba? Lahat pinitang nyo sa akin. Ano nangyari? Ano sabi ng mga korte? Ang daming korte na nun. Ano sinabi? Nasaan? Di ba? Ang daming korte na nun nagsabi.
Na ano? Baguio, Caloocan, Pasay, Oh. Manila, Oo. Makati, Oo. Quezon City. Oo. Tatlo sa Quezon City. Oo. Ganong karaming korte? Pinanawalan sa 10. lahat ng mga ikinasa sa akin. Ano sabi? Basura yung iba. Di ba? Nasaan? Doon pa lang, sinira nyo na yung buhay ko. Hindi lang yung buhay ko. Pati buhay ng mga anak ko. Na napahiya yung mga anak ko. Mga nag-iiyakan. Yung isang anak ko na-depress pa. Di ba? Pinahiya nyo ako sobra-sobra sa lipunan. Di ba? Binintang nyo sa akin yung mga kasalanan wala naman. Tapos makikita nyo yung kaso ko, pambubwisit lang. Pero yung pamamahiya nyo sa akin, mga anak ko, yung isa halos hindi na nagsalita. Muntik na ang ospital. Di ba? So, pinagpasa Diyos ko na lang. Sinabi ng korte, manahimik ako. Tahimik na lang ako. Di na ako nagsasalita ng kahit ano. Di ba? O, ngayon, sabi ko, Panginoon, bahala ka na. O yan, baka yan na yan. Nakakarma na kayo isa-isa. Di ba? Ganun lang ngayon. Tatanungin niyo ako, natutuwa ako, syempre. Di ba? Buti nga sa kanya. Ngayon, Nabulaw ka, no? Nabilaw ka sa buti nga. Alam mo, kung makadiyos ka, hindi mo sasabihin yung mga gatagang buti nga sa kanya. Walang makadiyos o naniniwalang Diyos sa puso niya na sasabihin niyang buti nga sa kanya. Di ba dapat ang sabihin mo, ipagdarasal natin tong si Boss Jaime na nasa maayos at ligtas na kalagayan at magbago na siya kung meron man talagang ginawa. Pero bakit yun ang reaksyon niya? Buti nga sa kanya. So nangangahulugan, pumapabor ka sa mga nangyari kay Boss Jaime. Dahil nakarma daw kuno siya. So matindi nga ang galit mo sa kanya. Walang Diyos sa puso. Diba? Ang taong may Diyos sa puso, hindi magsasalita ng ganong katagang buti nga sa kanya. Karma niya yan. Walang ganun mga kaplastik. Totally siyang plastic na tao. Pati ang Diyos, pinasisinungalingan din niya. Di lang tao ang niloko niya, di lang sarili niya, pati yung Diyos niloloko niya. Ginagamit pa niya sa katarantaduhan niya. Hindi siya kinikilabutan Martes Santo tas ganyan yung pananalita niya. Na ikinatutuwa niyang may nangyari na masama doon sa kalaban niya sa social media o sa personal na buhay. Walang ganong mga Diyos, mga kaplastik. Dahil kung tunay ka talagang Kristiyano, hindi mo sasabihin yung mga ganong salita. Kabastusan yan. Hindi mo lang niloko yung sarili mo o yung kapwa mo o yung mga viewers mo. Pati yung Diyos, niloloko mo harap-harapan sa pananalita mo. Kaya ka nga binalookan eh. Kasi nga, ginagamit mo pa yung pangalan ng Diyos, tapos sasabihin mo lang kay Jaime Soner na buti nga sa kanya, nakarma siya. Ipagkak. Mahal na araw, wag tayo magmura. advice ko sa kanya ay kung malalampasan niya yan, abay magbagong buhay na siya. Ganun yun. Yun na yun. Kaya nga, karma just around the corner. Hindi natin alam pag Diyos ang gumalaw. Pero lagi nyo tatandaan, kapag kasi niyo Tandaan mo, walang Diyos na gumagalaw ng ganyan. Huwag mong idadamay ang pangalan ng Diyos sa mga nangyayaring masama kay Jaime. Tandaan mo, hindi will of God yun. Hindi God's will yun. Demonyo po yung gumagana dun. Yung
yung humawak ng baril tapos tinutukan niya yung tao, demonyo po ang produkto nun. Walang Diyos na pamapatay ng kanyang nilalang, even na masama ka man o mabuti. Tandaan mo yan, Norman. Demonyo po ang nagtulak doon sa taong yun, hindi po Diyos. Kaya wag kang kilabutan ka, kilabutan ka. Martes Santo, tas ganyan yung ugali mo. Tas sinasabi mo Diyos ang gumawa ng ganung bagay. Dinadamay mo pa yung Diyos kung bakit naging ganun si Jaime. Napakawalang modo mo, pati Diyos, no? Ginagamit mo. Hindi God's will lang pumatay ng tao. Kahit sa sitas ng Biblia, wala kang mababasa na ang Diyos ang may gawa ng mga kamatayan ng tao. Kundi yung mga mismong nilalang na tumutulak sa kanya demonyo. What the hell are you doing? O what the hell are you said? Norman Mangusin. Hindi ka ba kinikilabutan sa sinasabi mo? Nabibilaukan ka na nga sa katagang buti nga sa'yo? Dahil pati Diyos kasi ginagamit mo sa katarantad. Dinuraan nyo sa mukha yung mga tao na ginamit ng Diyos. O, katulad, halimbawa, pastor, yan, ginagamit ng Diyos yan. Pare, Samaritano, yan. Kapag dinuraan nyo yung pagkatao niyan, ay the vengeance is to the Lord. Sinabi nga ng Diyos huwag kang gagante. Biblical yan ha. Sinabi yan ng Diyos, huwag kang gagante. Bigyan mo ng daan ang galit ng Diyos. Nasa Biblia yan. Nasaan yung sitas na yun? Pakita mo yung sitas na yun kung may sinabi siyang ganun. Nagpapastor-pastoran ka pa, Norman Mangusin. Pastor Norman yan. Ba't bakit mo nireference yung sarili mo na pare, pastor, yung sarili mo? Malayo naman yung kaparian tsaka mga pastor sa'yo. Kung gaano kakawalang iyang magsalita nung araw na yun. Hanggang ngayon naman, ganun pa rin yung mga litanya mo Ang binawasan mo lang yung pagmumura mo. Diba? Yung karakter mo, ganun pa rin. Tapos gagamitin mo pa yung pangalan ng Diyos. Ni wala ka nga mapakita na sitas ng Biblia Hindi ka naman nagbabasa ng Biblia May masabi ka lang. Hindi ko lang alam. Pero narinig ko yan kay Brothers Eli Soriano. Sinabi mismo ng Ay puyot. Reference pa niya ang dating daan. Wow! Ginamit mo pa ang dating daan sa mga katangahan mo. Nasaan yung sitas? What the hell? Naman, wag naman ganon, Norman. Magpakita ka muna ng sitas ng Biblia bago kami maniwala sa'yo. Walang ganun sa sinasabi sa Biblia na ang Diyos ang gumaganti para sa mga tao na gumawa ng masama sa Kanya. Walang ganun. huwag kang gagante. Sabi niya, di ba? Bigyan mo ng daan ang galit ng Diyos. Hindi ako gumante. Yun. Ganun nga yun. Biblical yan. Nakalagay. Di ko lang alam kung hanapin ko mamaya, ipapost ko. Okay, search nyo. Nakalagay mismo. Huwag kang gagante. Bigyan mo ng daan ang galit ng Diyos o ang ganti ng Diyos. Parang ganun. Narinig ko yan kay Eli Soriano. May binasa na talata araw. Ayun. Di ba? So yun. Masyado na mahaba ang aking video.
Hayaan na lang natin na ang PNP ang mag-imbestiga at maglabas ng mga ebidensya. Update papatungkol kay Boss Jaime Solis sa nangyari netong Marso 31 taong 2026. Hoping na hindi mag-lead ang kaso against sa'yo. Kasi pag nangyari yun, checkmate na. Wala ka nang kawala. Gaya nga ng sinabi mo, walang-wala ka ng pera. Ikaw ay yung trilyonaryong humihingi ng palipad sa mga viewers mo. Saan ka makakakitang trilyonaryo tumatanggap ng palipad? Diba? Sana nga lang talaga na hindi rin mahuli yung gunman na yun at hindi siya kumanta at mag-lead sa pangalan mo. Yun yung pagdarasal natin sa Diyos, diba? Kung Diyos lang talaga ang reference natin dito, talagang lalabas at lalabas din yung katotohanan. Hayaan lang natin na gumulong ang kaso. Sana nga hindi mag-lead sa'yo. Sana nga hindi ikaw yung tinutukoy. At sana nga ibang tao lang talaga ang gumawa nun. Nang sa gayon hindi na bumigat pa yung mga kasong isinampa sa'yo ng mga OFW, pati yung mga mga residente na taga Isabela na kung saan ay inangkin mo yung mga lupa nila. At the same time, ang mga mamis na balak kang sampaan ng kaso at the same time, itong si Makagago. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Gambit commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.